Yun, welcome po sa Makapili TV. Eto na po, dininig po ng House of Representatives ang request po ni Congressman Marcoleta na imbestigahan po yung mga palayaw o mga nickname o mga code name po ng mga taong nandun po sa acknowledgement receipt na isinabmit po ng OBP sa COA. So dahil doon, medyo nagalit na naman ito si Congressman Marcoleta at nasabihan pa yung mga congressman na hindi gumagamit ng sentido común. Dahil nga naman, alam naman nila yung mga pangalan doon sa acknowledgement receipt, mga alias po. So, kung iisipin nyo, hindi sila mga nag-i-exist na tao, hindi sila mga tunay na pangalan, so wala silang makukuhang identity ng mga taong nakasulat doon sa acknowledgement receipt, katulad na lang ni Cocoy Villamin at ni Mary Grace Piatos. So dahil doon, mag-aaksaya ng oras ang House of Representatives para hanapin lang yung mga taong nandoon sa acknowledgement receipt. Ito, pakinggan po natin itong nakakagalit na opinion ni Congressman Marcoleta tungkol dun sa isasagawang paghahanap ng PSA sa mga nakasulat na pangalan sa acknowledgement receipt. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga banat ni Congressman Marcoleta sa naging action po ng House of Representatives na inabala pa ang Philippine Statistics Authority. Uminom muna kayo ng tubig kasi Opo. ito ay baka uminit ulo nyo. Kasi di ba kahapon, ang sabi nyo ay, bakit hindi nyo pa imbestigahan din yung ibang mga alias, di ba? Oo. Alias ni Mga Bondiger, Sison, alias ni kung sino-sino, ha? Si Piatos. Kung mukhang narinig ang panawagan ninyo ng House Committee on Good Government. Kaya lang, sinabi ko, baka uminit ulo ninyo, ha? Mukhang pinapainit nga ang ulo ninyo dahil ang kanilang gusto ay i-verify ng Philippine Statistics Authority, mo kung gaano karaming pangalan dito, ha? Gaano karami? 677 na mga pangalan. Oo nga, kahit 10 milyon pa na pangalan yan. Ang pinag-uusapan natin, mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun nga kung, alam mo ba, ito yung mga tumanggap ng confidential funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Oo, di mahihirapan yan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, nom de guerre, aliases. Di ba? Oo. Ba't kailangan pa i-verify ko? Yun nga yung palaisipan sa akin eh. Kung talagang sila, ginagamit nila yung kanilang mga sentido común, halimbawa. Kasi nga, mukhang hindi nila alam na nom de guerre yun eh. So doon sila nang gagaling. Baka meron silang motibo, Kong, na parang ipakita sa publiko na, ayan, no? Mga peke yung pangalan, no? Ganun nga. Pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Oo nga, no? Hindi naman po pwedeng mangyari yung ganyan. Ang mga resibong ganyang karami, ilan? Mga 700? 677 ito. 677. Gawin na po nating 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan, alang-alang doon sa gawain na yun. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan,
Oho. Hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay. Wala na po akong masasabi sa kanila. Nako. Kaya nga, confidential nga yan. Dapat, Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Oho. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Oho. Kaya, nasa sa kanila yon. Kung hindi po nila maintindihan yon, may problema sila. Oho. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices, wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga, mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron Di ba? din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. O halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. 350. Okay, sige, Bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Hindi nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo ka kung magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat ka ako isunurrender ninyo. So, nakuha nyo yung pinakapunto rito ni Congressman Marcoleta na marami na rin nagsasabi na yung mga nakasulat doon sa acknowledgement receipt is puro mga alias lang yon ng kanilang mga asset. Kumbaga sa mga pulis, di ba, may mga insider sila na nagbibigay ng mga information, mga confidential information na hindi nila pwedeng sabihin kung kanino nila nakuha yun dahil nga kailangan nilang protektahan yung identity ng tao at yung pamilya ng tao na yun dahil malalagay sa alanganin. At wala namang matinong tao na pipirma na nagbigay ng confidential information na nakipagtulungan sa gobyerno para labanan yung mga masasamang organisasyon tulad ng NPA, mga drug lord, mga kriminal. Never silang pipirma dyan na gamit ang kanilang totoong pangalan. Dahil alam nila, chuchugiin sila niyan. Kaya nga sabi rito ni Congressman Marcoleta, yung mga congressman na sumasakay o nagagamit ng Makabayan Black dun sa kanilang gustong mangyari na hanapin kung sino-sino yung mga taong nakatanggap ng confidential funds, hindi gumagamit ng utak. Is either talagang nabibilog na yung ulo nila nitong Makabayan Black ng mga NPA sympathizer o talagang mga walang utak at hindi nga nila naiintindihan kung saan ginagamit yung ganong klaseng transaksyon. Kaya nga rito medyo uminit yung ulo ni Congressman Marcoleta na para sa kanya, kung hindi talaga naiintindihan ng mga kasama niya, wala na siya magagawa. So, ganun talaga. So, maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.